Hello everyone, welcome back po sa ating vlog. For today's video po, ang pag-uusapan natin ay patungkol dun sa nakaraang video natin na ang topic ay kung worth it pa ba or maganda pa ba pumunta sa Poland. Doon po sa mga bago sa ating vlog, no, kung kayo po ay nagbabalak pumunta sa Poland or mag-apply ng trabaho sa Poland, I think para sa inyo itong video na to, kaya panoorin nyo hanggang dulo dahil baka ito na yung sagot sa ilan sa mga katanungan nyo. Okay, so yun nga mga kababayan, no, kaya binalikan ko yung topic natin na yun kasi meron po tayong ilan na mga kababayan na nag-comment na ang sabi ay napaka-negative daw ng ating topic. At nirerespeto ko naman yung kanyang komento, no. So, okay rin yan, at least ma-enlighten tayo pare-pareho kung ano nga ba talaga yung dapat. Dahil sa sarili kong opinion or palagay, yung video ko na yon ginawa ko para makatulong sa iba nating mga kababayan. But para sa kanya, negative po ang dating ng video. So, ano nga ba yung topic natin sa video na yon? So, patungkol po yon sa kung worth it pa ba pumunta ng Poland at mag-apply papuntang Poland. Kaya ako, balikan ko lang, no, i-summarize ko lang. Yung video ko na yon ay actually, sinabi ko doon yung mga totoong nangyayari dito sa Poland. Yung may mga races, ganyan. At yung struggle talaga ng isang OFW dito in terms of communication. At saka sa trabaho wala ang problema kasi sanay tayo kahit anong klase ng trabaho iba to sa atin, di ba? So kaya natin yung trabaho. Yun nga lang, in terms of communication at saka isa pa, parang hindi rin po tayo masyadong naaabot ng presensya ng ating gobyerno kapag meron tayong mga gustong i-complain about sa mga nangyayari sa trabaho natin. So gumawa po ulit tayo ng video ngayon para sabihin sa inyo kung ano ba talaga yung totoong nangyayari. Bakit ganun katagal yung application ngayon papuntang Poland. Okay, so mag-umpisa tayo sa, sabihin na natin step by step, no, para mas maging malinaw. Mag-umpisa po tayo doon sa part na mag-a-apply pa lang tayo. So, hindi ko ulit sinasabi ko lagi to na hindi ko nilalahat pero kasi sa ngayon marami pong mga nangi-scam na agency. Unang-una po sa application. Yung ibang mga agency, syempre, pera-pera lang po ang kanilang habol sa mga aplikante. Wala silang pakialam kung saan galing yung pera na yan, pinaghirapan mo yan or hindi, or pinangutang, di ba? So, yung ibang mga agency, tatanggap ng mga aplikante yan as much as possible hanggat meron silang nakukuhang pera. Di ba? Aminin nyo man sa hindi, pero nangyayari yan, mga kababayan. Marami po ang mga nabiktima na. Hindi lang po yan sabi-sabi, kundi marami na rin pong nagko-complain. Kung napapanood nyo po dati sa mga balita, sa TV kay Tolfo, di ba? So marami po sa ating mga kababayan ang na-scam, lalo na sa Pilipinas. Ngayon, yan sa pag-apply na yan, so bigyan ko lang ulit kayo ng idea. Huwag po tayo basta nakikipag-negotiate, lalo na through online, kung may involved money. So siguraduhin po natin na meron silang opisina at puntahan natin mismo yung opisina nila. Pangalawa, i-check natin sa website ng DMW kung nasa Pilipinas kayo, kung license ba siya at saka hindi lang kung license siya at saka kung may job order. Okay? So, kahit pa sabihin license yung isang agency, sa pagkakaalam ko, kung wala pong job order, tapos binigyan kayo ng work permit, medyo kaduda-duda po yan. Okay? So, yun, sa mga mag-uumpisa pa lang sa mga may mga nakakausap na ng mga agent ko dyan, mga agency. So, i-double check po natin yan. Una, yung kanilang opisina. Pangalawa, kung registered ba sila sa DMW or Department of Migrant Worker. At pangatlo, kung meron silang job order na nakalista doon sa website ng DMW. Okay? Madali lang naman po i-search yung agency. Punta lang kayo sa website ng DMW. Then, mayroon naman pong instruction doon. Mayroong name of agencies, ganyan. Mga job orders, ganyan. So, titingnan nyo lang po or pwede rin sa by country, ganyan, Poland, kung saan man nyo gusto mag-apply. Okay? So, yun po yung una. Pangalawa, sa pag-aantay po ng work permit. Sa totoo lang, dito sa Poland, ang waiting time sa pagkuha ng work permit, kung kayo po ay nandito sa Poland, 6 to 8 weeks.
bago po ma-release yung work permit. So nakadepende po yan sa minsan sa kung saan kayong voivodeship or kung saan kayong area. Like sa Warsaw, kapag sa Warsaw medyo busy nga kasi maraming mga kumpanya doon kumpara sa mga maliliit na city. Kaya nakadepende po yung releasing from 6 to 8 weeks or 1.5 month to up to 2 months. So yun po pag nandito sa Poland. But in case po kapag pero iba po yung case kapag kayo naman ay nasa outside Poland, like nasa Middle East kayo, nasa Taiwan, nasa Pilipinas. So nag-iba po yung tagal ng releasing. Nag-iba po yung time ng processing dahil hindi lang naman po kasi work permit yung pinaprocess ng mga agency dito sa Poland kapag nasa labas ng bansa yung isang worker na kukunin nila. Meron pa pong ibang mga supporting documents yan like letter of guarantee, yung accommodation, letter of accommodation, ganyan. Yung mga documents na yan magpapatunay na talagang magiging safe ang pagpunta nyo dito sa Poland. So, yun po yung purpose nun. Okay? Kasama po yun ng work permit na makukuha nyo. Then, so, yun po. Sana malino sa inyo yung sa work permit, no? Pangatlo, sa visa appointment or BLS kung tawagin natin sa Pilipinas. Visa appointment kapag nasa abroad kayo, nasa outside of the Philippines kayo, but BLS naman sa Pinas. So, dito marami talagang nag-aantay na sobrang tagal na. Yung iba umabot na ng 2 years, yung iba nagit 1 taon na nag-aantay. Yung iba nag-give up na lang kasi nga totally hanggang sa nagsara na lang yung agency dahil hindi nga legal. 'Di ba? Tapos wala na silang habol. Then hindi nila alam kung saan sila lalapit para i-complain or mabawi yung pera. 'Di ba? So ganun po kasaklap. Guys, natatanong nyo ba kung bakit nangyayari to sa Pilipinas? Bakit nangyayari to sa atin? Tulad nga ng nabanggit ko kanina kasi dapat hindi tayo basta-basta nagtitiwala. So, yun. 3 sa mga batayan na dapat natin i-check. Una, kung may opisina sila. Pangalawa, kung rehistrado ba sila or license agency ba sila sa DMW. Then, pangatlo, kung may job order. Okay? Kasi kahit pa sabihin license recruitment agency yan, tapos nagbigay sa'yo ng work permit para lang pagkapirahan ka, pero wala palang job order, so mag-aantay ka pa rin ng matagal hanggang makakuha sila ng vacancy dito sa Poland. Ng job vacancy, I mean. Diba? So, yun. Pagdating sa visa appointment or BLS, may dalawang factor na maaaring hindi pa rin kayo matuloy kahit na kumpleto na kayo sa documents. Una, nakadepende sa aplikante. Yun. Yung iba kasi, di ko alam kung talagang kabado or something ganyan, hindi sila confident sumagot, kaduda-duda para sa console. Diba? Kaya nagkukos ng refusal. Kasi ang iniisip ng console, baka nga naman, pagdating mo dito sa Poland, magja-jump ka lang pala papuntang Spain or sa ibang Europe country. Tulad ng mga ginawa ng mga naunang kababayan natin dito. Diba? Then, pangalawa na rason, kakulangan ng supporting documents ng isang kumpanya. Like, for example, hindi lang to particular sa mga document, literal na dokumento, kundi record ng isang kumpanya dito sa Poland. Na nakita na maraming record, yung isang company, bad record, I mean, o di kaya yung isang agency, nakita na yung agency na kukuha sa inyo dyan sa Pilipinas, nakita na maraming mga negative comment, negative na report patungkol sa kanila. So, nagmamatter din po yan. Dahil nga ayaw ni Consol na pagdating nyo dito, ay mapariwara kayo or maluko kayo, ma-scam. Diba? So, which is yun yung mga karamihan o kadalasan na nangyayari sa mga kababayan natin dito sa Poland. Alam nyo kasi ganito ang nangyayari dito. Ay, tapusin ko muna yung sa visa appearance or sa BLS. So, yung dalawang factor na yun ay maaaring maka-apekto sa inyo. Diba? So, kaya hindi porket nakakuha na kayo ng mga documents, kompleto kayo ng mga requirements, lahat-lahat, garantisado na makakakuha kayo ng working visa dito sa Poland. Still, kailangan nyo pa rin pong pag-aralan yung mga kung ano yung address, katulad ng kung ano yung address ng company nyo, ano yung pangalan ng company or agency nyo dito pagdating sa Poland. So, kailangan pati yung accommodation nyo, kung anong address, so kailangan isaulo nyo rin po yun kasi
based on my experience, talagang tinanong po sa akin yung mga bagay na yan, yung mga ano na yan, address na yan doon sa documents ko. Tinanong din po sa akin yan ng consul dahil gusto niya i-check na kung talagang alam mo at hindi ka aang-anga pagdating sa Poland. Diba? So, ito naman kabayan, yung interview sa Poland Embassy, hindi naman lagi na na ganoon ka higpit. So meron din namang mga ibang kababayan na isang tanong lang din okay na, tapos yon nabibigyan ng visa. Pero ito yung yan yung normal na mga pangyayari dati kabayan, mga kababayan. Yan yung normal na mga pangyayari dati nung nagbo-boom pa lang o nag-uumpisa pa lang magpapasok si Poland ng mga immigrant worker. But ngayon iba na ang nangyayari. Dahil nga simula nung time ay hindi ko na matandaan kung anong buwan yan, basta last year lang, mula nung month na yon na nag-announce si Poland na I think this year lang yun. Nag-announce si Poland na magbabawas sila ng pag-hire ng mga immigrant worker from 90% na approval rate. So ibinaba nila ng I think less than 10%. So I'm not sure about it, but yun yung natatandaan ko dati. Hindi ko maalala kung 5% or 10% ganyan. So nag-reduce sila ng ganun, 'di ba? Sobrang laki from 90% na approval rate, then ibababa nila ng ganun. So ngayon, isa 'yon sa mga dahilan kung bakit sobrang napakatagal tawag dito, napakatagal ng sistema nila sa visa appearance. At karamihan ngayon sa mga nag-a-apply na interview na nagkaroon ng visa appointment na interview na but na-refuse. Karamihan nare-refuse. Mostly sa mga nasa Taiwan, mostly sa mga nasa Dubai, Saudi Arabia, ganyan. Dahil nga, ito mga kababayan, sabihin ko sa inyo, dito ngayon sa Poland, hindi lang naman kasi mga Asian yung tinatanggap ng Poland government. Hindi lang din mga from Africa. Ang pinakamaraming worker ngayon dito sa Poland, ang pinakamalaking maraming lahi ngayon dito ay mga Ukrainian, at iyon talaga ang pina-priority ng Poland government na tulungan itong mga Ukrainians na magkaroon ng trabaho at parang ampunin dito sa kanila dahil nga sa nangyayaring giyera ngayon between Ukraine and Russia. Diba? So, sa halip na kumuha sila ng mga migrant worker galing sa iba't ibang panig ng mundo, binawasan muna nila yon. At itinuon nila yung pag-hire sa mga Ukrainian kasi sila yung mas mga nangangailangan ng tulong. At pangalawa sa dahilan, para sa ating mga Pilipino to ha, pangalawa sa mga dahilan, yung record kasi natin na ginawa ng mga naunang kababayan natin dito na nakapasok sa Poland mostly nag-run away, diba? So pumunta ng Spain ganito. But then hindi ko parang sinasabi na mali yung diskarte nila. Ang sinasabi ko ngayon dito sa topic natin na to ay naka-apekto rin yon sa atin na mga bagong nag-a-apply dahil doon sa record na yon. Meron ngang mga kababayan na nangutang sa bangko tapos tinakasan, pumunta ng ibang Europe country, hindi na nagbayad. Kaya ngayon, yung ibang mga kababayan natin hindi makapag-open ng bank account dito sa Poland, 'di ba? So, yun po yung ibig ko sabihin. Baka po kasi mas-interpret ng mga kababayan natin na nag-jump sa ibang country. Sabihin man nating tama o hindi yung mga sinasabi ko, but pag-isipan nyo pa rin ng maigi dahil nga may involved money to. Buti sana kung yung application nyo dito libre lang, walang gastos. Diba? Hindi po biro na gumastos ng 300,000 tapos mag-aantay ka ng 2 years, ganyan. Or di kaya hanggang sa matiway na lang kasi hindi nga tayo sure. Ayoko kayong tanggalan ng karapatan para sa pangarap nyo. I-go nyo yan kung sa tingin nyo talagang willing kayo mag-sacrifice or willing kayo na mag-take a risk
But itong mga sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, parang ano lang to, vision lang. Kumbaga ano lang to, gabay lang sa inyo na kung hindi kayo willing mag-take a risk, hindi kayo willing sumugal, hindi kayo willing na isugal yung 300,000 nyo sa placement fee. Kung ako sa inyo, hindi na ako magpo-Poland. Diba? Instead, maghanap na lang ako ng ibang European country like sa Czech Republic, sa Finland, Croatia, Hungary, na sigurado ako na mabilis makakaalis at mabilis na mapoprocess yung aking application. Lalo na doon sa mga kababayan natin na may planong mangutang pa para lang makapag-process ng inyong application napunta dito sa Europe. Diba? So again po, hindi ko sinasabi sa inyo na tama lahat ng advice ko, but yung percentage, yung porsyento na masayang yung inyong effort at saka pera. So nakikita nyo naman, diba? Based doon sa mga naikwento ko sa inyo. Diba? So, yun lang mga kababayan. Kung meron man po dyan mga aplikante sa amang panig ng mundo, mga kababayan natin na hanggang ngayon hindi pa rin na-process, yung iba 1 year na, 2 years na hindi pa rin na-approve or hindi pa rin makakuha ng visa appointment or sa BLS, i-comment nyo po sa comment section natin para po magkaroon ng idea yung mga kababayan natin na nagpaplano pa lang na pumunta or mag-apply papuntang Poland. Okay? So please po mga kababayan, mag-comment po kayo para po kayo na mismo yung maging kayo na po yung maging proof mismo na isa kayo sa mga nag-aantay papuntang Poland. Okay? God bless po sa ating lahat at maraming salamat sa panunood at kita-kita po ulit sa mga susunod pang video.